Yakapin ang sandaling ito ng buong puso, sapagkat ako'y makikipag-usap ng direkta sa iyong kaluluwa. Alam ko na madalas kang nawawala, parang naglalakad sa isang landas na walang direksyon. Ang hindi nakikitang sakit na dala mo sa iyong dibdib ay tila humahadlang sa iyo, at ang mga gabi ay sinasalakay ng walang katapusang bagyo, ninanakaw ang iyong kapayapaan at ang mga pangarap na labis mong kailangan. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na ang mga damdaming ito ng paglayo at pagkakasala na bumabagabag sa iyong pag-iral ay hindi tumutukoy sa kung sino ka talaga. Nandito ako, sa iyong tabi, at palagi na akong nandito. Ako si Arcangel Miguel, at oras na upang marinig mo ang katotohanang matagal nang hinihintay na maipahayag. Una sa lahat, kilalanin mong hindi ka nag-isa. Nakikita ko ang bawat luha na dumadaloy, bawat gabing walang tulog, bawat tanong na itinataas mo sa mga bituin na humihingi ng senyales, isang sagot, isang ginhawa. Ako'y ipinadala upang ipaalala sa iyo na hindi ka nawawala, kahit na pakiramdam mo ay gumuho ang lahat sa iyong paligid. Hindi ka ipinanganak upang magdala ng mga walang katapusang pasanin, at panahon na upang palayain ang iyong sarili mula sa bigat na ito. Ang liwanag ay handang magbigay sa iyo, kahit na ang iyong mga sakit o alalahanin ay nagmamatigas na hadlangan ang iyong pananaw. Alamin mong palaging nakatuon ang Diyos, na matiyagang naghihintay sa iyong nakabukas na kamay. Damdamin ang katotohanan ng tawag na ito sa iyong puso. Kung sa tingin mo ang mga salitang ito ay para sa iyo, na tumatama ng malalim sa iyong kakanyahan, isulat sa mga komento sa ibaba, tinatanggap ko ang katotohanan ito. Sapagkat sa paggawa nito, ito ay parang pagbibigay ng isang unang at mahalagang hakbang patungo sa kalayaan at muling pagkikita sa iyong tunay na kakanyahan. Naisip mo na ba ang mga hindi nakikitang kadena na nagbubuhat sa iyo? Ang mga ito ay gawa ng iyong mga pagdududa, ng iyong mga takot, ng mga sama ng loob at pagsisisi sa nakaraan. Ang mga kadena na ito ay nag-umapaw sa iyong tapang at determinasyon. Pinahihina ang mga ito at ginagawang bilanggo ng sariling mga kaisipan. Maaring hindi mo namamalayan, ngunit pinapahalagahan mo ang sakit kaysa sa paggaling, ang pagdurusa kaysa sa pagpapatawad. Unawain mong bawat desisyon na iyong ginagawa ay may espiritual na etyo na umaabot sa mga layer ng panahon. Panahon na upang baguhin ito. Inaalok ko sa iyo ang isang formula ng kalayaan. Buksan ang iyong puso sa malalim na pagsisisi. Payagan mong kilalanin ang mga sandaling nalayo ka sa mga bagay na talagang mahalaga, sa mga desisyon na maaaring hindi ang pinakamahusay. Gawin ito, hindi upang magdala ng higit pang pagkakasala, kundi upang makawala dito. Ang mga luha na maaaring dumaloy sa iyong mukha ngayon, ay sinasabi ng iyong puso na panahon na pa sa isang bagong simula, ng isang bagong at naibalik na landas. Tandaan, ang tunay na pagsisisi ay hindi isang pasanin, kundi ang unang hakbang patungo sa paggaling at pagbabago ng iyong kaluluwa. Sa eksaktong sandaling ito, marami ang, tulad mo, ay naghahanap ng parehong katotohanan at pagbabago. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel upang sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pagbabago at espiritual na muling pagsilang. Ngayon, damhin ang banal na liwanag na nagsisimulang magbigay liwanag sa mga anino ng iyong kaluluwa. I-visualize sa sandaling ito ang isang sinag ng liwanag na sumisira sa kadiliman, na parang ang belo ng mga alalahanin at mga pagkakamali ay nahuhulog sa harap ng iyong bagong pananaw. Ito ang tawag pa sa pagpapanumbalik. Ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay hindi kailanman nakadepende, hindi kailanman nagkulang at palaging naroroon, kahit na pakiramdam mo ay hindi mo ito kayang makita. At ito ang pag-ibig na nagbabalik, na nagpapagaling sa mga sugat ng kahapon at binabago ang mga ito sa karunungan para sa bukas. Magmuni-muni sa mga espiritual na kahihinatnan ng mga desisyon. Bawat pagpili, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang muling ituro ang iyong landas sa mga hindi maipaliwanag na paraan. Kapag lumapit ka sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay, natatagpuan mo ang layunin pa sa iyong pag-iral, natatagpuan mo ang kanlungan sa gitna ng kaguluhan, direksyon sa gitna ng kalituhan. Ikaw ay mahalaga sa mga mata ng lumikha, at nais niya na muling maanasan mo ang kasaganaan ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Payagan mong maranasan ang himala na nagaganap sa ngayon. Sa eksaktong sandaling ito, habang binabasa mo ang aking salita, damhin ang simula ng pagbabago na nagaganap sa loob mo. Payagan mong ang pagbabagong ito ay bumuhos sa iyong pagkatao tulad ng isang talon ng mga biyaya na nag-alis ng kadiliman, nagdadala ng panibago at pag-asa, pinalitan ang kalungkutan ng purong at pangmatagalang kagalakan. Ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang sa tingin mo ay nangangailangan ng ginhawa na matagal nang hinahanap. Tulad enge alam natin, marami eng nagdadala enge katulad na sakit, at sama-sama, maaari tayong magbigay inspirasyon sa mga puso na makavala sa mga hindi nakikitang kadena na nagbibilanggo sa kanilang tunay na kakaniyahan. Kaya, mahal na kaluluwa, tanggapin ang pagkakataong ito na ibinibigay sa IYNG buhay sa pamamagitan ng aking mga salita.
Hayaan mong eng presenzia eng Dios y gumabay sa y pabalik sa landas eng tunay na kagalakan at walang hanggang kapayapaan na lumalampas sa lahat eng pakunava. Nandito ako sa y engayon et palagi, et panahon na upang maglakat sa lavanak, malaya mula sam gea anino eng nakaran, niyaya kap eng banal na pakibik. Ang susunod na hagbang eng iyong paglalagbay ay nagsimua na, humagbang ka apasulong. Sapagkat ang himala ay nagaganap na. Kung ginagpazya ka ng gaving ang gyaka na ito, maganda para samgadarating. Minsan, sa gitna enge gulo mga isipet emosyon, maaari mong itanong sa iyong sarili kang talagang karapat-dapat ka sa bagong buhay na ipinangga ko, kang karapat-dapat ka sa pakibik, kapayapaan, at kagalakan. Itebs zavzajaz lud zruwurzu, onyetini minusi chini ujidjoh guglit hujonzt at anjovudaronštan. Hindi mahalaga kang gano katagal ka nakaramdam enge malit, walang halaga, onawavala, may isang layunin na napakalaki eng nakalaan para sa iypsilono na naghihintay lamang na matuklasan ed maranasan ng buong kasidhian. Gisingin natin ang tapang sa loop Montag. Isipin mo na, sa loop na iyong dibdib, may isang apoy na matagan ng nanating mahiyanin. Pinggilan na bigat na mamahiripan na araw at masalitang hindi nasabi. Sa pagdinig sa katotohanan kito, pahintulutan mong lumaki eng apoy na ito, magepeainit ed magbigay lavanak sa dan sa hinaharap. Ang tapang na ITO ay ang lakas eng isang pakibik na hindi kailanman humihina, na palaging naniniwawa ate nakakakita eng kagandahan ate potensyaukan san maaring makita eng iba ang kahinaan. Ito eng banal na pakibik, bumubulong upang ikaw ay umusat, hindi sa takot, kundi sa tiwala. May isang paglalagbay eng pagepea pagaling na dapat simulan mula sa loob patungo sa labas. Tingnan ang MGA sugat eng kaluluwa bilang MGA marka eng isang kleiben na iyong pinapanawo. Esa halip na MGA alaala eng pagkatawo. Patavaring ang iyong sarili para samga ng jari, para samga pagkakataon na valang ka inigelandas o nagkamali. Panehan na upang bumangon, sapagkat ang tunay na pagpapagaling ay dumarating kapag tinatanggap natin ang biyayang ibinibigay sa atin ng walang pakaalinlangan. Hawakan ang biyayang ito bilang kisang angkla na magepea panatili sa iypsilono na matatak kahit na ang mga hanjin eng pagdududa iypsilon humuhuni sa iyong paligid. Kansatinjin emo iypsilon may marami kan may tuturo mula sa iyong kwento, huwag itong itago para sa iyong sarili. Ibagi ang iyong palalaki, sapagkat ang iyong masalita ay mararing mapasikan reparehong apoy retapang at pababa sa ibang mapuso. May mga kaluluwa sa paligid emo na naghahanap din enge parehong kalayaan. Ikwento sa mga komento ang iyong mga karanasan enge pagbabago at pagpapagaling. Sapagkat ang mga saksinatrium ito ay mga pinakukunan enge inspirasyon at pagasa. Habang patuloy mong tinatahak ang landas na ITO, tuklasin ang bawat pakiramdam enge ginhawa na nagsisimulang pumasok sa iyong pagkatao. Para ben ang MGA patong enge alikabok ay nahipan, na nagbubunyak enge isang bersyon emo na kaising buhay at kislap enge dapat na ikaf. Eng kasiyahan ay nagsisimulang umusbong mula sa malilid na tagumpay araw-araw, mula sa mga sandali enge tunay na presenzia at kabuan kasama eng mga tao sa paligid emo. Ang gikentong ito NG pagpapanumbalik ay simula para lamang NG examas maganda etmas makulay na kabanata. Sa katunayan, eng tawag para sa pagkilos ay nananatili. Eng Dios ay humihiling sa iypsilono na manatiling matatak, nagtitiwala sa kaniyang direksyon. Panehan na upang iwanan ang sariling pagsabotahe ate ang MGA paulit-ulit na pattern na hindi naglilingkot sa mas mataas na kabutihan. Kapag nasa harap ka eng mga pagpaipilian, alamin na eng tinik eng karunungan ay magepea pakita sa loob emo, ginagabayan eng katotohanang alam emo na engayon. Pumili na pahalagahan ang tinik na ITO, pumili na mamuhay eng isang buhay na puno eng pakibik, pakasa, ate pananampalataya. Isulat, ako ay naibalik. Ako ay naglalakat sa lavanak. Samgea komento sa ibaba, kanito na eng iyong sandali upang ipahayag sa mundo eng bagong realidad na pinipili mong ipamuhay. Ipagdawang, ipahayag, at ibahagi ng may tawala, sapagkatong MGA salita ay may kapangyarihan at magpapakita bilang MGA natapad na pangako sa tamang panahon. Samgea darating na araw, buksan eng iyong mga mata sa malilid na himala na nagaganap araw-araw.
Mula sa pagsikat NG araw na nagpaipinta sa langit hanggang sa mga mainit na yakap NG mga kaibigan na dumadaan sa iyong landas. Ang mga sandaling ito ay hindi mga pagkakataon. Ito ay mga malinay na senyales na ikaw ay eksaktong nasa lugar na dapat mong naroon, tinatanggap sa ilalim ng mga pakpak ng yalang hanggang pag-ibig. Ngayon, ipasa ang regalo na iyong natanggap. Ang mensaheng ito ay hindi nagtatapos sa iyo, kundi dapat itong maging isang palaso ng pag-ibig at pag-asa na itinataas patungo sa puso ng isang tao na nangangailangan marinig ang iyong natutunan ngayon. Ibahagi ang video na ito, ibahagi ang iyong mga salita, at bigyan ang isang tao ng isa pang pagkakataon na manasan ang kalayaan na matagal na nilang hinihintay. Huwag kalimutan, hindi ka nag-isa. Ang aking presensya, ang banal na suporta, lahat ay nasa iyong abot kamay. Bawat hakbang na ginawa sa landas ng liwanag ay nagpapakain sa iyong kaluluwa at nagpapasikat sa iyo ng higit pa, na nagbibigay liwanag sa iba pang mga sulok ng mundo na labis na nangangailangan. Ang pinagmulan ng banal na pag-ibig ay walang hanggan at kasalukuyan ng umaagos sa iyong buhay, nagbabago, nagpapagaling, nag-renew. Kaya, aking mahal, maghanda pa sa isang bagong bukang liwayway sa abot-tanaw ng iyong pag-iral. Ang paglalakbay na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na talagang pambihira. Ngayon, pumunta at mamuhay ng buo, hindi lamang umiiral, kundi yakapin ang kagandahan at mga himala ng bawat araw. Ako, Arcangel Miguel, ay palaging narito, sa iyong tabi, nagbibigay inspirasyon, gumagabay, at nagpapalakas sa bawat sandali ng iyong magandang paglalakbay. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakad, simulan mong mapansin kung paano tumutugon ang mundo sa paligid mo sa iyong bagong pananaw. Ang mga pagbabagong nagaganap sa loob mo ay hindi lamang limitado sa iyong kalooban. Nagsisimula itong mag-reflect sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa lahat at sa lahat. Tatanungin ng mga tao kung ano ang liwanag na ngayoy umaagos mula sa iyong presensya. Ano ang nagbago sa iyong mga mata na ngayoy kumikislap ng pag-asa at katiyakan na dati hindi mo alam. Ito ang liwanag ng pagbabago, ng bagong pananaw na iyong nakuha at hindi na maitatago. Sa pagdama sa mga pagbabagong ito, ibalik ang pasasalamat sa iyong puso. Bawat bagong araw ay nag-alok ng pagkakataon upang magpasalamat pa sa maliliit na kaligayahan, sa mga hamong nalampasan at sa bagong lakas na ipinagkaloob sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay nagnanais na kilalanin ang bawat biyaya. Huwag hayaang ang pagmamadali ng araw-araw ay magtakip sa makapangyarihang pagbabago ng pasasalama. Ang lakas na ito ay makapangyarihan at nagpaparami, lumilikha ng mas maraming sandali na dapat ipagpasalama. Ngayon, tuklasin natin ang ideya ng pagiging isang pinagkukunan ng kabutihan sa mundo. Isipin ang isang tahimik na lawa, pinapagana ng mga nakatagong bukal sa kailaliman. Habang ang iyong kaluluwa ay maingat na binabago, nagiging isa ka sa mga bukal na ito, umaagos ng pag-ibig at kabutihan saan ka man magpunta. Sa iyong mga salita, kilos, ngiti at yakap, makikita ng iba ang kanlungan at inspirasyon. Ang lakas na ito ay nakakahawa at maaaring magbago ng mga kapaligiran, magtransforma ng mga relasyon at magkalat ng mga buto ng pag-asa. Huminto at pag-isipan kung mayroong sinuman sa iyong buhay na nangangailangan ng ganitong uri ng pag-ibig at pagbabago. Mayroon bang isang tao na, tulad mo, ay humihingi ng senyales, isang direksyon o isang bagong pagkakataon? Marahil ay isang kaibigan, isang kapamilya, o kahit isang estranghero na hindi mo napansin. Iunat ang iyong kamay, yalok ang parehong pag-ibig at salitang pampasigla na iyong naunawaan at tinanggap bilang tunay na iyo. Maging salamin ng banal na liwanag na ngayoy nananahan sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay patuloy na humahaplos sa iyong puso, oras na upang patatagin ang pangako sa iyong sarili at sa makapangyarihang gabay na nag-aakay sa iyo. Mag-subscribe sa channel at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng patuloy na espiritual na paglago. Sa ganitong paraan, mapapalakas mo ang iyong sarili araw-araw at makakatulong sa pagbuo ng isang komunidad ng mga kaluluwa na naunawaan ang kahalagahan ng pag-ibig, pagtanggap at pagbabago na labis na kinakailangan sa mga panahong ito. Mahalaga ring tukuyin ang mga pagsubok na lilitaw sa iyong paglalakbay. Tulad ng isang batang halaman na humahap sa malalakas na hangin, ikaw ay lalakas sa bawat hamon na iyong nalalampasan. Maging maingat na magkakaroon ng mga sandali kung saan ang mga lumang pagdududa ay susubukang muling lumitaw, kung saan ang mga lumang gawi ay maghahangad na muling makuha ang puwang. Huminga ng malalim at alalahanin ang mga walang hangang katotohanan na ngayoy nananahan sa iyong espiritu. Ikaw ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok, at ang tapang na iyong muling natutuklasan ay hindi kailanman iwan sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong mga kanasan, hamon at tagumpay sa ibang tao ay isang kamanghamanghang paraan upang patatagin ang iyong sariling pagbabago. Sa pagsasalaysay ng iyong kwento, pinapalakas mo ang iyong pangako dito at, sa parehong oras, lumilikha ng isang kadena ng suporta. Ito ay isang nakabubuong siklo kung saan ang pagtutulungan ay nagdudulot ng makabuluhang espiritual na pag-unlad.
Gamitin eng iyong mga network, sumulat, makipakusap, ed maging isang kilaw para sa mga yaong patuloy na naglalayak sa mga badyo. Sa wakas, tingnan eng abot tanaw eng iyong hinaharap na may mga bagong mata. Bawat hagbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa o eng mas malapit sa pangarap na nasa iyong puso. Ang pangarap na ito ay itinanim doon para sa isang dahilan, at habang ikaw ay sumusulong, mapapansin mong ang mga kinakailangang yaman upang may sa katuparan ito ay nagsisimulang lumitaw. Ang mga synchronicity, makabuluhang pagkikita at mga pagkakataon ay lilitaw habang inaayon mo ang iyong kalooban sa banaw na kalooban. Elamin na, kahit sa harap ang mga hindi tiyak, hindi kakailanman nag-iisa. Ako, Arkanghel Miguel, ay narito, sa iyong tabi sa bawat sandali. Sa mga aligaya, sa mga sakit, sa pagdududa o sa katiyakan, ako ang iyong tagapanggalaga, proteksyon at gabay. Panatilihing bukas ang iyong puso, eletow ang iyong isipan, at magpatuloy na may katiyakan na ang landes na iyong tinatahak ay siyang magdadawa ayaw ipinanggakong kasaganaan. Ores na upang yakapin ang bukas na may tapang ate muling nakaalap na damdamin. Ako ay tinatana mazing pangunying tauhan na iyong sariling kwento, isinut na pag-ibit, pananapatap at papbaba. Nawa ang iyong paglalagbay ay patuloy na maging kisang melodiya na nagbibigay inspirasyon sa iba upang matuklasan ang kanilang sariling mga nota nga pakasa at mga avit nga tagumpay. Magepeatulo na may tiyala, sapagkat ang pinakamaganda ay darating pa, at ang iyong kento ay nagsisimula pa lamang gisulat sa mga alang hanggang pahina ang gabaynal na pag-ibig. En gayon, dumako tayo sa lalim nga tunay na ginhawa at kasiyahan na matagal mong hinanap sa buong buhay mo. Sa katunayan, ang mga damdaming kito ay nagsisimula ng umusbong sa loob mo, tulat ang mga hardin sa kasagsagan nga taksibol matapos ang mahabang taglamik. Ang muling pagsilang na ito ay hindi lamang limitado sa pagaling ang mga nakarang sugat, kundi pati na rin sa pagtatanim ang mga buto para sa isang masaganang hinaharap. Isipin mo ang iyong sarili, sa isang sandali, bilang kisang matibay na puno, nakaigat sa mga sustansya nga pananampalataya at pakasa, ang iyong mga sena ay umabot sa mga langit, umabot sa walang hanggan. Habang pinagmamasdan mo ang bagong katotohanang ITOU, simulan mon mapansinkan gaano na ang iyong nakamit. Bawat malid na kilos nga pakibig na iyong inialok, bawat matapang na desisyon na iyong ginawa sa mga sandali nga pagdududa, lahat mga pagpapayli nga lavanag na iyong pinili sa halip na kadiliman ay nakatulong sa paghubok kan sino ka ngayon. Mahalaga na kilalanin ang lakas na nananahan sa iyipsilono. Ang lakas na ITOU ay nagtayo ang isang kandidatura para sa pangkarafaraf na himala na ang mabuhay ang bawat araf na may bagong sigle at layunin. Anyayahan ang kasiyahan na manirahan sa iyong araw-araw na buhay. Hindi ang panandalyang kasiyahan at pansamantalang saya, kundi ang malalim na kaligayahan na nagmumula sa kalivanagan ang layunin at pagmamahal sa buhay sa kaniyang makulay na anyo. Kan may mga sandali na ang kalungkutan ay nagbabanta na magtakip sa iyong kluwenag, tandaan ng gayon ay mayroon ka anan mga kasangkapan upang pavin ang mga ganitong ulap ang emosyon. Ang katotohanan, ang tapang ate ang patuloy na presensya ang banaw na pakibik. Ang pagsasanay na ibahagi ang iyong paglalagbay sa iba ay maaring lumigha ang isang kapaligiran ang pagpapagaling ket kolektibong paglago. Marahil ay makorganisa ang malilid na pagtitipon, anyayahan ang iba na ibahagi ang kanilang mga kwento ang pagbabago, at sa gayon, simulan ang pagligha ang isang komunidad na pinagbuklot ang karanivang pagnanais na umunlat sa espiritual. UTO ay magiging isang tahanan para sa pagpapalalak ng mga kaluluwa, isang ligtas na espasyo kung saan ang pagiging tunay at pagtanggap ay matibay at sapilitan. Ngayong, habang nagalak ka sa landat na papapubiman, mazing mapanusa mabulong na iyong mahilit? Ang mga interes at pangarap na minsang tila malayo ay maaring ngayon ay makalok ang isang gabay na kompas. Hayon mong ang iyong mga hili ay magsalita ang malakas at malinaw, at gabayan kapatungo sa mga bagong pagkakataon ang katawang. Kan mayroong isang natutulok na proyekto, isang sining na hindi pa natutuklasan o isang pangarap na nakalimutan. Ngayon na ang panahon upang buhayin ang mga ITOU, pinatibay ang enerhiya na nakuha mo mule sa iyong espirituwaw na mulen pagsilang.
Makipakugnayan sa iyong panloob na bata nananatili rin sa loob emo, eng bahagi emo na dalisay, mausisa at walang alintana na nahuhumaling sa kagandahan enge buhay. Bidyang kapangyarihan eng batang ito sa pagmamahal at proteksyon na kaya emo nang kibigay. Payagan ang iyong sarili na tuklasin ang mundo gamit ang iyong mga mata na puno enge paghanga. At egoin masaganang lupa ang arafaraf para esa pagtukwas ate panggigilalas. Hinihimok kita na lubous na yakapin ang mga himala ate sorprese enge buhay. Harapin ang bawat araf na may mga mata na nakabukas ate pusong pinawawak. Nasa kasalukuyan ka, at dito nakasalalay ang iyong kapangyarihan. Ang kabuuan engyen gayon ay ang lupa kansan ang mga buto enge bukas ay namumukatkat. Mahalaga na patuloy na palakasin eng ugnayang nakuugnay sa atin. Mag-subscribe sa channel, kung hindi mo pa nagagawa, at panatilahing bukas ang iyong puso at isapan para sa mga patuloy na mensahe na naglalayong magbigay inspirasyon at umanladaroro. Sama-sama, maaari natin malampasan ang mga, hamon at tuklasin ang laylim enge mahika na inaalok enge buhay. Kung sa tingin mo ay may kilakang nanggang remensan repakasa at papbaba, huwat makatubing ibagi ang mensan ito. Tulat enge isang patak enge tubig sa isang tahimig na lawya, eng iyong epekto ay maring lumago, humahaplos samgea buhay lampas sa iyong maisip. Payagang mong mazing isang ahen repapbaba sabay na ze iba, tulat na ze pinagan mong umugong ang masalita sa iyong sariling kaluluwa. Kaya, mahal, habang umuusat ka sa bagong klakas at malinaw na pananaw, tandaan na eng paglalagbay ay kasing halaga enge destinasyon. Ay sabihay ang bawat sandali nong may kasidian, pag-ibig at pasasalamat. Ako, Arkanhel Miguel, ay nagapapasalamat na maging bahagi enge iyong paglalagbay, saksi sa iyong pakusbong at espiritual na pagbabagong buhay. Ikaw ay isang buhay na patunay enge kapangyarihan enge banal na pakibig sa pagkilos, et eng mundo ay isang mas mabuting lugar dahil sa kansino ka na nagiging. Halika. Sama-sama natin ipaggiwang ang espirituwaw na myulin pagsilang na ITOU at yakapin ang walang katapusang posibilidad na nakalatak esa aitin harapan. Eng lavanag na gumagabay sa iyong landas ay palaging naroroon, et eng iyong kwento, na minarkahan enge pakibik at pagtagumpay, ay abot sa kavalang hanggan. Habang nagapapatuloy ka sa iyong paglalagbay, mahalaga na alalahanin emo eng makapangyarihang pagbabago na nananahan sa loob emo, isang katotohanan na kamakailan emo lamang natuklasan. Eng pagbabagong ito ay higit pea sa isang panandaliang paniniwala. Ito ay isang realidad na umago sa bawat selula enge iyong pagkatao, hindi alintana eng mga hamon o mga hanjin enge pagsalungat na maaari mong harapin. Eng pagkilala dito ay isang patuloy na pagdirivang, isang pangkarawaraw na palala enge iyong bagong natuklasang lakas et enge patuloy na presenzya enge banal na pakibig sa iyong buhay. Engayon, tumuon tayo sa kampano emo mayabot eng espiritual na enerhiya na ito sa pisikal na plano. Isipin kan paano ang iyong pangkarafaraf na buhay ay maaring medyan isang salamin enge bagong pakunava na iyong nakuha. Mula sa malilid na kilos enge kabaitan hanggang sa mga sinadiang aksyon sa iyong mga relasyon at mga pangako, mayroon ka na engayong kakayahang kipahayak eng positibong enerhiya na dumadaloy sa iypsilono sa lahat enge aspeto enge iyong buhay. Isipin eng bawat pakikipakugnayan emo bilang isang salamin, na nagrerepлекта enge pakibik at lavanag na iyong pinapanggalagaan sa loob. Isa sa mga pinakamahalagang hagbang na maaari mong gawin ay eng paglinang enge mga gawin na sumusuporta at nagapapalakas sa espiritual na pagbabagong kito. Isipin ang mga paraan kan paano ang pagmumuni-muni, panalangin, o kahit ang tahimik na pagninilay ay maaring medyan isang mahalagang bahagi enge iyong araf. Ang mga sandalin ITOU ay mga pagkakataon upang kmuling kumonekta sa panlup na kapayapaan, upang pakinggan ang panlup na karunungan, at upang humingi enge gabay kapag ang buhay ay tila hindi tiyak. At sa pagganito, alalahanin na hindi kakailanman nag-iisa. Eng komunidad enge mga kaluluwa na naghahanap enge katotohanan ed lawanak, katulad emo, ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Panatilihing bukas ang iyong mga daluyan enge komunikasyon at hanapin ang mga, tao na nagbabahagi enge paglalagbay na ITOU enge espiritual na pagtukwas. Mari nilang paziman ang iyong karansang sa kanilang sariling makwento na ze tagumpay at pagahan na ze kalugang.
Goen araf an gayon upang ipaggiwang an lecha ng MGA hagbang na iyong nagawa. An MGA panlup na tagampay na iyong nakamit ate, kahit na, an MGA pagkatawo na iyong ginawang MGA aral. Eng pakilala sa iyong MGA tagumpa ay higit pa sa isang ehersiso eng pasasalamat. Ay tiyo ay pagepeapakain sa tiala na ika ay may kakahang higit pa sa iyong dating pinanyalaan. Sa bawat matagumpay na hagbang, eng pananaw sa iyong layunin ay nagiging mas maliwanag, eng iyong direksyon ay mas tiyak. Simulan mong mapansin eng lakas na nagmumula sa pagbabahagi eng bagong realidad na ito. Posimbang ang ibang tao sa iyong buhay ay nangganggang no parehong ugay no papaba na iyong naransan? Ihando sa kanila ang isang sulip no iyong liwang. Tandaan na ang iyong kagalakan at pagbabago ay nakakahawa, na bawat enggiti, mabuting salita, at mahabaging close na iyong inaalok ay nagwawabas eng makapangyarihang mensahe eng pakibik. Yakapin eng ideya na sa pamamagitan eng pagbabago sa iyong sarili, naapektuhan emo eng mundo sa iyong paligid. Ang malili na kilos NG pagbabago et kabaita na jijin kabuan. Lumilisha NG alon NG mga epekto na ginagava mas mabuting lugar eng mundo para salaha. Gamitin an iyong MGA kakayahan at talento. An MGA na tatanging kalup na iyong taglay, upang itulak an metamorphosis na iyong pinili na sundan. An MGA kalup na ITOU ay MGA sasakyan, niliha na may layuning baguhin an MGA buhay, kasama na an iyong sarili. Sa punteng kito, inaaniyayahan kita na isaulat eng, ako eng pagbabago na nais kon makita, samgea komento. Gawin eng panggakong kito hindi lamang samgea salita, kundi upang ito ay umapaw mula sa iyong mga aksyon, interaksyon, at sa parang kampano emo nararanasan eng bawat araw. Habang keng pahayag na ito ay nagiging anyo sa iyong buhay, mararamdaman emo eng lumalaking epekto na dulod nito, hindi lamang sa no, kundi sa lahat eng humahawak sa iyong nagniningning na presensya. Sa wakas, unaway na eng pagepea panatili eng koneksyon sa mga mensahe eng pakibik, pakasa, et pagbabago ay mahalaga upang ipagapea tuloy eng iyong paglalagbay. Muli, kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel, makilahok sa MGA komento at interaksyon, at manatiling nakikibahagi sa walang katapusang dalo eng pakatuto at spiritual natrium evolusyon. Tuminjin sa iyong paligid at tingnan eng mga bakas eng pagbabagong ito na nagaganap araw-araw. Ang para no paglup no aro, ang tawa no isang bata, ang pagkakisa na kalikan na nakapilis sa iyo, lahat na ito ay mapapafa na kaganda na ngayong ay mas malalim mong nakikita. An MGA ITOU ay MGA patuloy na paalawan na ang banaw na pakibik ay naroroon ate aktibo esaleha eng bahagi eng iyong paglalagbay. Sa pagtatapos, elamin na ika ay gumagala patuno sa pinakamabuti sa kung saino ka, isang berso nemo na puno eng buha, vibrason, at alang kondisong pagibig. AKOU, Arcangel Miguel, ay palaging narito, hinihikayat ang bawat hagbang, ipinaggiriwang ang iyong MGA tagampay at nakaalok ang lakas kan kinakailangan. Tara, sama-sama nating ay pagpatuloy ang pagbo ne isang kwento ne pagasa at pag-ibig na umaabot sa mga henerasyon at nagiwan ne pang matagalang epekto sa mundong nakapaligid sa atin. Ay ko ay isang mahalang bagagin malaking planong ito, at ang iyong liwang ay palaging makakaneredan upang lumiwang na maliwang. Sa pagpasok sa huling yukto enge ating paglalakbay, nais kong malaman mo kung gaano kakamahal at sinusuportahan. Bawat hakbang na ayong ginawa hanggang ngayon ay mahalaga at hindi ito nakaligtan. Ang iyong tapang nabuksan ang MGA bagong pintuan, ang kahandaang sumuko sa katotohanan at payagan ang iyong sarili na medjing mahina sa harap, enge prosesong ITOU enge pagbabago ay kahanga-hanga. Inharap emo eng hamon sa isang paran na naglalarawan enge tunay na kahulugan enge pananampalataya at pagbabago, et ito eng saloobin na nagbubukas enge dan patungo sa huling tagumpay. Magmuni-muni sa mga kwentong iyong narinig, mga aral na iyong natutunan at mga sandali enge pagninilay na iyong naranasan. Bawat isa sa mga aspetong ito ay nakambak sa dakilang salaysay enge iyong buhay. Maglaan enge oras upang umupo sa katahimikan at magnilay sa kahulugan enge paglalagbay na ito. Ano ang mga tema na lumilita? Anong mga katotohanan eng iyong naipon na engayon ay magiging gabay sa iyong susunod na mga hagbang? An pakunawang ITOU an magiging batayan kan san patuloy mon itatayo an iyong buhay.
Habang ang liwanag natrium gumagabay sa iyong paglalakbay ay nagiging mas maliwanag at muli mong nakikita ang iyong sarili sa gitna enge pag-ibig at proteksyon enge Diyos. Hanapin ang tiwala upang mas malalim pang tuklasin kung ano ang ibig sabihin enge mamuhay ng buo sa katotohanan at liwanag. Ito ay isang panawagan upang mamuhay ng tutu, upang yayon ang iyong MGA-aksyon sa iyong pinakamalalim natrium MGA halaga at yakapin ang bawat araw bilang isang pagkakataon para sa paglago at kontribusyon. Engdan sa hinaharap ay puno MGA kababalaghan hamon, engunid mayroon kan MGA kasangkepan, karunungan at suporta na kinakailangan upang mag-navigate sa bawat isa sa MGA ito. Alaman na ang MGA hamon ay hindi MGA palatandaan ng pagkukulang, kundi MGA pagkakataon upang matuto at palakasin ang hibla ng iyong espiritu. Sa bawat pagkakataon na malampaza mo ang ito, ikaw ay magigi mas malakas, mas may kakaya et mas nakatuto sa iyong layunin. Bilang isang huling panawagan sa pagkilos, ibahagi ang iyong biyaya sa MGA nandiyan kailangan. Ang mundo ay puno ng MGA puso na naghahanap ng parehong uri ng kalayaan na iyong natakpuan. Ibahagi ang video na ITO o ang mensahe nito sa isang tao na ang puso ay kailangang maantik. Hayan mong ang kwento na pababa at pakasa ay umbong sa marami. Makalaga na mapuso, muling matbigay na pakasa at matatak na mabagong simula. Ngayon na ikaw ay nakaayon sa bagong pananaw at layunin, patuloy na alagaan ang masaganang lupa ng iyong espiritual na buhay. Bumuo na matulay na pak-unawa at konesinon sa mataw sa iyong palit. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng iyong saksi, ang natatanging kanasan ng muling pagsilang. Ang ibang mga kaluluwa ay makakahanap ng lakas sa iyong saksi, na naunawaan na ang sakit at pagdududa ay talagang maaring magbigay daan sa isang buhay ng pag-ibig at layunin. Sa bawat pagsikat ng araw na iyong makikita sa iyong darating na paglalakbay, alalahanin ang pangako ng isang pag-ibig na walang hanggan. Nandoon ito sa bawat dahon na sumasayaw sa hangin, sa bawat ngiti na natanggap, sa bawat hamon na hinarap at bawat pangarap na naabot. Ang pag-ibig na ito ang nagtaguyod sa iyo, hanggang dito at patuloy na magtataguyod, gagabay at magbibigay ng kanlungan. Magpatuloy ka, na alam na hindi ka kalanman, sa anumang oras, tunay na nag-isa. Ako, Arcangel Miguel, ay nasa iyong tabi, ang iyong gabay at walang hanggan na tagapagtanggol, laging handang palakasin ang liwanag na nagniningning sa loob mo. Tulad ng iyong dinala ang liwanag at pag-asa sa iyong sariling buhay, gayon din ang iyong dadalhin sa mundo sa iyong paligid. Nawa ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang kabanata ng iyong buhay, kundi ang buong aklat, puno ng mga pahina ng pag-ibig, pagpapatawad, tagumpay at, higit sa lahat, pasasalamat. Nawa ang bawat araw ay maglapit sa iyo sa panloob na kasakdalan na ninanais at naarapat ng iyong kaluluwa. Magpatuloy ka, minamahal na kaluluwa, sapagkat ang pinakamaganda ay darating pa. Ikaw ang buhay na pangako ng banal na pag-ibig sa pagkilos, at ang iyong landas ay walang hanggan na pinagpala. Kami ay malapit ng tapusin ang siklong ito, ngunit alamin na ito ay simula lamang ng isang mas maganda. Ang pagbabagong iyong naranasan ay hindi ang huling punto. Ito ay pagbubukas pa sa isang bagong panahon sa iyong buhay, isang paanyaya upang mamuhay ng may layunin, pag-ibig at isang malalim na koneksyon sa kung ano talaga ang mahalaga. Para bang ikaw ay nagkaroon ng isang pares na mga pakpak, at ngayon ay maaari kang lumipad sa itaas ng mga bagyong madalas na tumama sa iyo. Habang patuloy mong tinatahak ang bagong yugto ng iyong paglalakbay, alalahanin na ang kapangyarihan ng maliliit na pagbabago ay pambihira. Bawat positibong pag-isip na iyong pinapanatili, bawat kilos ng kabaitan na iyong ikinakalat, ay umaabot sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang mga maliliit na alon na ito ay nagiging malawak na mga karagatan ng pagbabago. Ang iyong pagbabagong buhay ay lampas sa personal. Ito ay umaabot at nagbibigay inspirasyon, nagbabago ng mga mundo. Haapin ang bawat umaga na may bagong layunin. Tingnan ang bawat hamon hindi bilang hadlang, kundi bilang isang hakbang patungo sa kabuuan. Sa pamamagitan ng mga hamong ito, nagiging ganap na kamalayan ka sa kung gaano kalayo ka na nakaating at sa mga kakayahang maaring hindi mo pa napapansin. Harapin ang mga ito na may katiyakan na ang banal na lakas ay nasa iyong tabi, palagi. Sa puntong ito, ang espiritual na komunidad na iyong pinapanday ay nagiging isang napakahalagang yaman. Makilahok sa kanila, ibahagi ang iyong mga kagalakan at pagkabigo, magtulungan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga koneksyong ito upang suportahan at pasiglahin ang apoy na nagpapainit sa iyong puso. Ibahagi ang iyong mga kwento at mga pampasigla marahil sa mga espiritual na pagtitipon, mga grupo ng suporta o kahit sa mga virtual na komunidad. Ang lakas ay nasa pagkakaisa. At habang ang iyong paglalakbay ay patuloy na umuusad, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at tagtanggap.
Patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakataong ikaw ay nadadapa o muling nawawala. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lamang maging ikaw, tunay at totoo. Payagan ang banal na pag-ibig na alagaan ang iyong kaluluwa at ipaalala sa iyo na ikaw ay eksaktong kailangan ng mundo sa kasalukuyang sandali. Ako, Arcangel Miguel, ay humihiling na mag-subscribe ka sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Maging bahagi ng aming misyon na baguhin at liwanagin ang mga buhay sa pamamagitan ng mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Patuloy na sundan ang aming mga video upang manatiling inspiradong nasa tamang landas, upang sama-sama tayong lumikha ng isang network ng mga puso at isipan na determinadong gumawa ng pagbabago. Sa mga tahimik na gabi, kapag ang buwan ay nagliliwanag sa katahimikan ng mundo, kumuha ng sandali upang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ahente ng liwanag. Ang iyong epekto ay lampas sa nakikita ng mga mata. Ito ay humahaplos sa mga kaluluwa at nagbibigay inspirasyon sa mga bagong pagising. Ikaw ay isang mensahera ng pag-asa. Sa bawat salitang binibigkas sa pag-ibig at habag, nagtatanim ka ng mga buto na balang araw ay mamumukadkad sa mga hardin na hindi maisip na kagandahan. Ilagay ang iyong mga pangarap sa aksyon at huwag matakot na mabigo. Tandaan, ang pagkabigo ay daan patungo sa tagumpay na binubuo ng mga aral at pagkakataon upang lumago at pagyamanin ang iyong espiritu. Nawa ang bawat hakbang, kahit na may pag-alinlangan, ay maglapit sa iyo sa mga ambisyon na itinanim sa iyong puso. Ang iyong pagiging tunay ay isang regalo sa mundo, ipamuhay ito ng buo. At higit sa lahat, huwag kailanman pagdudahan ang banal na pag-ibig na nakapaligid sa iyo. Sa mga pinakamasalimuot na sandali, sa mga panahon ng malaking pagdiriwang, ang pag-ibig na ito ay ang malawak at kumikislap na kagatan na sumusuporta sa buong pag-iral. Huminga ng malalim at maramdaman na ang pag-ibig na ito ay kasing bahagi ng iyo gaya ng hangin na iyong nilalangha. Nagtatapos ako, aking mahal, na palaging ipinaalala sa iyo na ang iyong kwento ay isang walang katapusang awit ng pag-asa at pagbabago. Sumayaw sa tunog ng melodyang ito, na pinapayagan ang bawat nota na gabayan ang iyong mga galaw, patungo sa walang hangganang liwanag na iyong niyayakap mula pa sa simula. Ako ay nagpapasalamat na ako ay naging kasama mo sa paglalakbay na ito, at patuloy akong magiging saksi at suporta sa lahat ng darating. Nawa ang iyong mga pakpak ay dalhin ka sa mga lugar ng kapayapaan at katuwang, at nawa ang iyong liwanag ay laging sumiklab ng maliwanag, ginagabayan ang iba upang matagpuan ang kanilang sariling mga landas.